Ang kwento ay nagsimula sa isang high school student na nakatanggap ng mensahe mula sa kaibigang si Hamada na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa isang misteryosong online game na tinatawag na Darwin's Game. Pagkatapos niyang buksan ang laro, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Nagkaroon siya ng guni-guni kung saan tila kinagat siya ng ahas, at bigla siyang na-challenge sa isang deathmatch laban sa isang lalaking nakakostume ng pande na kilala bilang Bandakon. Nasadyop si Kaname ng isa pa niyang kaibigan na si Keida, na ipinaliwanag na ang Darwin's Game ay isang malupit na survival game sa totoong buhay, kung saan kailangang maglaban-laban ang mga manlalaro. Kapag nasa laban, walang paraan para humingi ng tulong maliban sa loob ng laro. Bukod dito, binibigyan ng bawat manlalaro ng kakaibang superhuman ability na tinatawag na sigil. Ang sigil ni Bandakon ay ang kakayahang maging invisible. Kahit na malakas ang loob ni Kaname, tila dahado siya sa laban hanggang sa swerteng mabangga ng isang kotse si Bandakon habang invisible ito, na nagdulot ng pagkapanalo ni Kaname. Ang katawan ni Bandakon ay biglang na-teleport paputol-putol, at naiwan ang isang pixelated na marka sa sahig. Habang nagaganap ang laban, namatay si Keida dahil sa matinding pagdurugo matapos siyang masugitan ni Bandakon, ngunit nag-iwan siya ng mensahe kay Kaname na nagsasabing kailangang mabuhay ito. Ang pagkapanalo ni Kaname bilang solo rookie player ay nakakuha ng atensyon ng isang high-ranking player na si Shuka Carino. Inimbitahan siya ni Shuka sa isang warehouse upang sagutin ang mga tanong niya tungkol sa laro. Ngunit napagtanto ni Kaname na hindi siya basta-basta makakaalis sa laro. Wala siyang magamit na sigil, at hindi rin ma-analyze ng app ang kanyang kakayahan. Inatake siya ni Shuka gamit ang mga tanikala nito. Sa gitna ng laban, ginamit ni Kaname ang talino at liksi niya upang makaiwas at na-unlock niya ang kanyang sigil, ang kakayahang muling gawin ng mga armas na nahawakan na niya. Nakapag-set siya ng bitag para kay Shuka at natalo ito. Napagtanto ni Shuka na wala talagang alam si Kaname tungkol sa laro at humanga siya sa sigil nito. Sumuko si Shuka upang wakasan ang laban ng pareho silang buhay. Pagkatapos, inimbitahan ni Shuka si Kaname na sumali sa isang clan, isang grupo ng mga manlalaro sa Darwin's Game na nagtutulungan upang mag-ipon ng puntos. Ipinaliwanag niya na maraming manlalaro ang sineryoso ang laro dahil maaaring gamitin ang mga puntos na napanalunan bilang in-game currency. Ang currency sa laro ay maaaring ipalit sa totoong pera, kaya't pinayuhan ni Shuka si Kaname na gamitin ang ilang puntos upang pansamantalang maitago ang kanyang pangalan mula sa listahan ng mga maaaring ma-challenge, lalo na't natalo niya ang dalawang high-rank players. Ipinaalala rin niya na mahigpit na ipinagbabawal na ibunyag ang mga detalye ng laro sa mga hindi manlalaro, kung hindi ay puwersahang ita-teleport ang sinuman. Tumanggap sina Shuka at Kaname ng abiso tungkol sa unang malaking kaganapan ng Darwin's Game, isang treasure hunt na magaganap sa Shibuya, na ipinadala lamang sa mga piling manlalaro. Matapos magtagpo ng isang misteryosong manlalaro na kilala bilang Inukai, binalaan siya nito na protektahan ang kanyang cellphone. Bigla silang pinaghiwalay at na-teleport sa city center ng Shibuya. Ang layunin ng event ay makolekta ng bawat isa sa 300 manlalaro ang hindi bababa sa 3 singsing bago matapos ang oras upang mabuhay. Ngunit mayroong eksaktong 300 singsing lamang, kaya't ang ibang manlalaro ay kailangang maglaban-laban para sa mga ito. Ang bawat singsing ay may iba't ibang halaga ng puntos depende sa gemstone na nakakabit dito. Sa ika-27 palapag ng hotel kung saan siya na-teleport, nakilala ni Kaname si Rain Kashiwagi, isang middle school student na kilala bilang analyst dahil sa kakayahan niyang maghanap at magbenta ng impormasyon, kabilang na ang detalye ng lokasyon ni Kaname na ginamit ni Inukai upang matagpuan siya. Maliban kina Kaname, Rain, at Shuka, sinabi ni Rain na sumali rin sa laro si Wang, ang pinuno ng kilalang clan na 8th na nag-aangkin ng Shibuya bilang kanilang teritoryo. Paglabas ni Kaname sa kanyang kwarto, nalaman niyang halos 10 manlalaro na ang napatay sa loob ng hotel. Samantala, ang mga palapag mula ika-25 pababa ay nabalutan ng makakapal na halamang bakod. Binalaan ni Kaname si Rain na huwag gumamit ng elevator, at tama ang kanyang hinala nang makita nilang ang 4 na manlalarong gumamit nito ay na-drug ng narcotics at pilit na inaatake ang dalawa. Sila na lamang ni Rain ang natitirang manlalaro sa hotel na hindi na brainwash. Hinala ni Rain na ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang manlalarong kilala bilang The Florist, na may kakayahang manipulahin ang mga halaman. Habang iniisip ni Kaname ang susunod nilang hakbang, napagtanto ni Kaname na ginagamit ng Florist ang mga security camera ng hotel upang gabayan ang kanyang mga tauhan. Gumawa si Kaname ng isang machine gun, at magkasama nila ni Rain na winasak ang maraming camera habang gumagamit ng flashbangs upang makatakas at magtago mula sa mga tauhan. Matapos sirain ang ilang surveillance cameras, nagtungo sila sa isang auto-lock na kwarto ng hotel upang magtago at magplano ng kanilang susunod na hakbang. Batay sa mga sirang camera, natukoy ng Florist ang lugar kung saan sila nagtatago.
Gayunpaman, naghanda sina Konami at Rain ng bitag para sa florist. Si Rain ang nagdisarma sa mga tauhan at nag-abala sa kanya, na nagbigay daan kay Konami na makarating sa unang palapag at hanapin ang florist sa control room ng hotel. Nagharap sina Konami at ang florist, na isang lalaking nasa kalagitnaang edad at ang tunay na pangalan ay Ichiro Hiragi. Sa simula, dahado si Konami dahil sa matibay na depensa ng halaman ni Ichiro, ang mataas nitong kakayahan sa pakikipaglaban, at ang epekto ng labis na paggamit ng sigil ni Konami. Gayunpaman, nakakita si Konami ng isang pangitain ng isang lalaking kahawig niya na gumagawa ng mga armas gamit ang mga panday na kasangkapan. Ang pangitaing ito ang nagbigay inspirasyon kay Konami upang subukan ang hangganan ng kanyang kakayahan. Nagising muli si Konami at gumawa ng isang machine gun na sapat ang lakas upang sirain ang armor ng florist sa kapalit ng tibay ng baril. Nanalo siya sa laban. Matapos magtagpo muli sina Rain at Konami, ipinaalam nila kay Hiragi ang balak ng 8 na lusubin ang hotel upang nakawin ang lahat ng singsing. Dahil sa labis na pagod ng lahat, iminungkahi ni Rain na magtayo sila ng pansamantalang plan upang labanan ang 8 at protektahan ang kanilang singsing, na tinanggap naman ni Hiragi. Habang naghahanda ang 8 sa pagsalakay, bumuo si Konami ng pansamantalang plan kasama sina Rain, Ichiro, at si Ryuji Meisaka, ang manlalaro na binigyan ni Konami ng singsing bago siya naging tauhan ni Ichiro. Habang naghahanda para sa pagdating ng 8th, napansin ni Ray na hindi tumutugma ang halaga ng mga hiya sa appraisal values ng mga ito. Napaisip siya na maaaring may mas malalim na layunin sa event na ito bukod sa simpleng pagkolekta ng 3 singsing. Samantala, nagpadala ng distress message si Shuka kay Konami matapos niyang makaharap si Soy, na may kakayahang kontrolin ang tubig gamit ang kanyang sigal. Pinuno ni Soy ang subway ng tubig na nag-iwan kay Shuka na nakulong sa ilalim nito. Agad na nagtungo sina Konami at Ryuji sa subway upang iligtas si Shuka. Sa hotel, natuklasan ni Rain at Ichiro na may QR code ang lahat ng singsing na nagbibigay ng numero kapag nascan. Habang papunta sa subway, ibinunyag ni Konami at Ryuji ang kanilang mga sigil sa isa't isa. Ang sigil ni Ryuji ay may kakayahang malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Sa pagdating sa subway entrance, pumasok si Konami upang iligtas si Shuka habang si Ryuji naman ay naging agresibo laban kay Soy. Nalalaman niya sa pamamagitan ng kanyang sigil na nagsisinungaling si Soy nang sabihin nitong wala siyang alam tungkol sa subway. Si Soy, na isang bata na may dual personality kung saan nasa kontrol ng kanyang yumaong kambal na si Soda ang kanyang katawan, ay dinala si Ryuji sa isang bitag sa isang convenience store. Ginamit niya ang nakabote na tubig sa refrigerator upang umatake, ngunit bago niya maibigay ang huling dagok, nabawi ni Soy ang kontrol sa kanyang katawan mula kay Soda upang pigilan ang pag-atake. Samantala, nailigtas ni Konami si Shuka, at matapos siyang bigyan ng CPR, hinalikan siya ni Shuka, ang kanyang unang halik. Ipinaliwanag ni Shuka ang kanyang dahilan sa pagsali sa Darwin's Game, at iyon ay upang makapaghiganti sa manlalaro na pumatay sa kanyang mga magulang. Pagsapit ng gabi, muling ipinamigay ang susunod na hanay ng singsing. Ang pinakamahalagang gantimpala, ang diamond ring, ay nag-spawn sa hotel. Habang sinasamantala ni Rain ang pagkakataon upang makuha ang code mula sa singsing, ibinunyag ni Ikido na siya ay naglalaro ng Darwin's Game dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak na si Suzun, na may malubhang sakit sa puso. Sa pag-atake ng 8 sa hotel, kinuha ni Ikido ang mga singsing upang gawing pain at makatulong sa kanyang mga kasamahan sa clan na maitago ang kanilang lokasyon. Nag-set up siya ng bitag sa hotel, na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang miyembro ng 8th clan. Samantala, ginamit ni Rain ang kaguluhan upang tumakbo papunta sa Shibuya Station. Dahil sa mga numero at sa kanyang pag-unawa na ito ay may kaugnayan sa hardness, natuklasan ni Rain na ang mga numero ay tumutukoy sa latitude at longitude coordinates ng tunay na kayamanan sa event na ito. Habang nakikipaglaban kay Sig, na may kakayahang pyrokinesis gamit ang kanyang sigil, natagpuan ni Ikido ang sarili sa malaking kawalan. Tumakas siya habang si Sig ay nasa kanyang likuran, upang maisaaktibo ang bitag na inihanda niya. Gayunpaman, anabangan siya ni Keiichi, isa sa pinakamalalakas na tauhan ni Wang, kasama si Sig. Dalawa silang nagdulot ng malubhang pinsala kay Ikido. Upang manatiling buhay ng mas matagal, ginamit ni Ikido ang kanyang sigil sa sarili. Sa huli, na-activate niya ang bitag na nagpatibag sa hotel, na nagdurog sa mga miyembro ng 8 na naroroon. Samantala, nakarating si Rain sa Shibuya Station at natuklasan na bagamat naisip din ng 8 na naroroon ang tunay na kayamanan, hindi nila ito mahanap dahil hindi nila nakita ang code mula sa diamond ring. Sa kasamaang palad, nahuli si Rain ng isang miyembro ng 8 na may sigil na nagbibigay daan sa kanya upang maamoy ang kanyang kinaroroonan.
Na-alerto ni Wang ang kanyang grupo sa presensya ni Rain, at ginamit niya ang kanyang sigil upang mag-teleport sa harapan mismo ni Rain, isang galaw na hindi nakita ng sigil ni Rain. Tinakot ni Wang si Rain upang sabihin ang code sa Diamond Ring. Ngunit upang makakuha ng oras, sinimulan ni Rain ang isang mahabang kwento. Para makapag-isip si Rain tungkol sa kahulugan ng code mula sa Diamond Ring, dinala siya ni Kaname sa isang ligtas na lugar habang sina Shuka, Soy, at Ryuji ay nakikipaglaban kay Wang at sa kanyang grupo. Habang nagtatago, natuklasan ni Rain na ang code na 185,911 ay tumutukoy sa Nobyembre taong 1859, ang taon ng mailathala ang aklat ni Charles Darwin na The Origin of Species. Samantala, sinubukan ni Ryuji na lumayo kay Wang matapos niyang maliing isipin na epektibo lang ang mga atake nito sa malapitan. Subalit ginamit ni Wang ang kanyang sigil upang umatake mula sa likod, dahilan upang maputol ang kaliwang kamay ni Ryuji. Nang handa na si Wang na patayin si Ryuji, dumating si Kaname at nag-alok ng isang kasunduan, bibigyan niya si Wang ng susi na sinasabing magbubukas sa kayamanan kapalit ng buhay ni Ryuji. Alam ni Ryuji na nagbabluff lang si Kaname ngunit sumabay siya sa plano. Ibinunyag ni Ryuji na ang kanyang kapatid ay pinatay ni Wang, kaya't nais niyang maghiganti. Sa pamamagitan ng pag-distract kay Wang, nagtagumpay si Kaname na makuha ang kayamanan sa coin locker bago pa makakilos si Wang. Sa kalaunan, nalaman na ang susi sa code ay ang bilang ng mga numero dahil ang aklat ni Darwin ay walang kinalaman sa Shibuya Station. Ang mga passcode sa mga coin locker sa South Exit ay gumagamit ng 6 na numero. Ang kayamanan pala ay isang tawag mula sa Game Master gamit ang isang smartphone na nagbibigay kay Kaname ng isang kahilingan na kaya nilang tuparin. Nais ni Kaname na umalis na sa laro, ngunit tinanggihan ito ng Game Master. Sinabi sa kanya na ang tanging paraan upang makaalis ay ang matapos ang laro o patayin ng Game Master. Sa halip, ginamit ni Kaname ang kanyang kahilingan upang magpatupad ng isang patakaran na magbabawas ng pagpatay sa laro. 2 buwan ang lumipas mula sa event na opisyal na idineklarang isang pag-atake ng terorista. Matapos ang pag-atake sa Shibuya at habang nakatira si Soy sa apartment ni Shuka, nagpasya si Shuka na bumili ng bahay para sa kanilang plan na tirahan. Suzo naman ay binisita sa ospital ni Hyde kay Kanehira, isang insurance broker na isa ring manlalaro ng Darwin's Game. Dinala nito ang insurance claim para sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, si Rain, na nagpapagaling mula sa nabaling braso, ay naging kaibigan ni Suzon. Alam ni Suzon ang nangyari sa kanyang ama, ngunit dahil hindi siya manlalaro, hindi ito maibunyag ni Rain. Sa loob ng 2 buwan, nag-training si Kaname sa Donjo Boxing Club. Sa parehong panahon, ginamitan ni Kaide ng kanyang sigil para maibalik ang kamay ni Ryuji. Nag-request si Kaname na makipag-alyansa sa Donjo Boxing Club, ngunit hinamon siya ni Donjo na patunayan ang kanyang kakayahan sa isang laban kung saan maaaring gumamit ng sigil. Samantala, ang kaklase ni Kaname na si Fen Shinozuka ay bumisita sa apartment niya ngunit siya ay dinukot ni Keiichi, na nakaligtas mula sa pagbagsak ng hotel. Sa laban ni Kaname at Donjo, kahit pareho nilang ginamit ang kanilang sigil, hindi man lang napilit ni Kaname si Donjo na seryosohin ang laban. Sa huli, na-corner si Kaname, ngunit gumamit siya ng flash grenade na nagpilit kay Donjo na gamitin ang kanyang sigil, na nagpapahigpit sa kanyang katawan bilang depensa laban sa inaakala niyang papasabuging bomba. Napatunayan ni Kaname ang kanyang kakayahan bilang leader, kaya't nakipag-alyansa ang boxing club sa bagong tatag niyang clan, ang Sunset Ravens. Biglang naputol ang laban nang dumating si Liu Shuelan, ang pinakamataas na ranggong manlalaro sa Darwin's Game. Ginamit niya ang kanyang lihim na teknik na killing intent upang iparamdam kay Kaname ang posibilidad ng nakamamatay na atake, dahilan upang ito'y hindi makagalaw. Kinuha ni Shuelan si Kaname at isinakay sa kanyang limo na minamaneho ng kanyang butler na si Jim Ming. Hiningi niyang sumali si Kaname bilang tagapagmana ng kanyang clan ng mga assassin, ngunit mariin itong tinanggihan ni Kaname. Hinabol ng Sunset Ravens ang limo gamit ang isang Humvee at hinamon si Shuelan sa isang clan battle. Sa una, nahirapan ng Sunset Ravens, ngunit nagawa nilang pahintuan ang limo sa pamamagitan ng pagyayalo sa likidong alak mula sa bote gamit ang sigil ni Soy, dahilan upang masira ang gulong. Sumuko si Shuelan nang ipunto ni Jim Ming na malamang ay napatay siya ni Shuka kung nagpatuloy pa ang labanan dahil sa limitado niyang galaw kapag wala ang limo, at dahil hindi epektibo ang kanyang mga teknik laban kay Shuka. Matapos ang tagumpay ng Sunset Ravens, sumali si Shuelan sa clan sa kondisyong si Kaname ang unang papatayin niya kung kinakailangan. Samantala, pinadalhan ng 8th clan si Kaname ng video ni Shinozuka na hawak nila bilang bihag na may putol na mga daliri. Miling si Wang na humarap si Kaname sa kanya para sa isang laban. Matapos matunte ng hideout ng 8th clan sa isang warehouse, nakipagkita si Rain kay Kitori ng Icy Crown clan upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng 8th clan. Sa impormasyong nakuha, pumunta ang Sunset Ravens at si Inokai sa warehouse. Dumating din ang pulisya sa lugar ngunit mabilis silang napaslang dahil wala silang sigil.
Dinala ni Shuka ang smartphone ni Shinozuka na may Darwin's Game app na in-install sa kahilingan ni Kaname. Sumali si Shinozuka sa laro at nagkaroon ng sigil na telekinesis. Ginamit ni Shinozuka ang kanyang sigil upang lumaban sa mga miyembro ng 8th Clan, ngunit naging walang magawa laban kay Wang. Sa pagsimula ng pagsalakay ng Sunset Ravens, hinarap ni Inukai si Keiichi sa isang one-on-one na laban. Siniwalat ni Inukai na si Keiichi ay isang martial arts prodigy na tumigil matapos aksidenteng mapatay ang isang kalaban, at naloko ni Wang na maging isang mamamatay tao. Habang pumapasok sina Kaname at Ryuji sa warehouse, humiling sila kay Wang na palayain si Shinozuka, ngunit tumambad sa kanila ang katawan nito na pinagputol-putol. Sa puntong papatayin si Kaname ni Shinji ng 8th Clan, nagawa ni Kaname na patayin si Shinji dahil napagdesisyonan niyang kailangan na ang pagpatay sa sitwasyong ito. Dahil sa mga brutal na gawain ng 8th Clan sa loob at labas ng laro, nagdesisyon si Kaname na patayin sila at hinamon sila sa isang clan battle laban sa Sunset Raven. Pinadala ng Sunset Ravens ang natitirang 18 miyembro ng 8th Clan. Nakipagduelo si Shuka kay Wang sa isang one-on-one na laban. Ginamit ni Wang ang kanyang sigil upang manipulahin ang espasyo at umatake, ngunit ginamit ni Shuka ang kanyang wire trap gamit ang kanyang sigil upang putulin ang mga braso at binti ni Wang. Sa desperadong tangkang makatakas, nag-teleport si Wang palabas ng warehouse ngunit napunta mismo sa harap ni Kaname. Sumuko si Wang sa laban, hindi alam na ginamit ni Kaname ang kanyang high roller privilege mula sa Game Master upang pilitin ang 8th Clan na tumaya ng parehong puntos tulad ng sa Sunset Ravens. Dahil naubos ang puntos ng 8th Clan, naglaho sina Wang at Keiichi. Sa kabila nito, galit na galit si Kaname sa huling sinabi ni Wang na tinawag siyang isang nakal-alasong insekto, kaya binaril niya ito bago tuluyang maglaho. Samantala, si Oboro, na katatapos lang ng isang assassination job, ay kinontak ng Game Master tungkol sa pag-angat ni Kaname sa laro. Ilang panahon ang lumipas, madali nang naangkin ng Sunset Ravens ang buong Shibuya, nag-iiwan ng sapat na mga nakaligtas upang ipalaganap ang mensahe ng takot na bawal ang Darwin's Game sa teritoryo ng Sunset Raven. Sa epilogo, isang galit na Kaname ang pumapasok sa susunod na event, isang hunting game sa kagubatan. At dyan nagtatapos ang video. Gaya ng dati, kung nagustuhan nyo ang napanood nyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Mag-upload pa ako ng maraming ganitong klaseng video kaya magkita-kita tayo sa susunod.